Nang makabalik siya, galit na galit si Lee Shoksong kaya nagsimula siyang maghagis ng mga bagay-bagay. Mabilis na nagtanong si Kui Jing, anong problema, mahal? Huminahon ka, mahal. Galit na sinabi ni Lee Shoksong, ipack mo ang iyong mga gamit ngayon, aalis na tayo. Malamang ay hindi na tayo maaaring manatili dito ng mas matagal. Kailangan nating magplano ng maaga. Xingzai, Xingzai, mabilis na lumapit si Xingzai. Kuya Lee, ano ang iyong mga utos? Kunin mo ang iba pang mga kapatid ngayon din. Ngayong hating gabi, sumama kayo sa akin, ngunit bigla siyang huminto. Vaguely naramdaman ni Kui Jing na may mangyayari, ngunit nang makita ang galit na mukha ni Lee Shoksong, hindi siya nang ahas na magtanong. Samantala, sa Apocalyptic Fortress, dinala ko ang lahat pabalik. Sumigaw si Song Zixuan sa sandaling bumaba siya ng bus, ito ay talagang isang Apocalyptic Fortress. Sa sandaling iyon, nagding ang sistema. Matagumpay na na-recruit ang mga survivor ng Fragrant Banyan Garden, reinforcement mission completed. Karagdagang gantimpala na 25 puntos, kasalukuyang puntos, 66. Hindi masama, hindi masama. Hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng dagdag na puntos. Pagkatapos, inutusan ko si Chen Chong, bukas ng gabi, sumama ka sa akin. Sa timog ng lungsod, nalito si Tio Lee, Kuya Xiaoyong, ano ang gagawin mo sa timog ng lungsod? Ngumiti lang ako sa kanya. Mayroon akong ilang cross-dimensional na mga sama ng loob sa mga taong iyon mula sa Jade Mountain Villa area na kailangan kong ayusin. Matapos bumalik sa aking silid, mabilis kong binuksan ang points panel upang makita kung anong magagandang bagay ang maaari kong makuha mula sa treasure chest sa pagkakataong ito. Sana ay hindi ito magpapahusay. Black Tech Supply Crate Exchange Successful, kasalukuyang puntos, 16. Bigla, ang silid ay napuno ng asol na enerhiya. Natigilan ako. Ano ang maaaring magdulot ng ganoong kalaking kaguluhan? Kanina, nang buksan ko ang Black Tech Supply Crate, ito ay talagang isang dagdag 2-0 Physical Enhancement Potion. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa akin. Ito ay karapat-dapat sa isang level 2 crate. Kaya, pinili kong gamitin ito ng walang pag-aalinlangan. Kaya, sa hinaharap, magkakaroon ako ng 33 puntos ng physical fitness, isang 6 na fold na pangkalahatang pagpapabuti kaysa sa isang normal na tao. Ang pakiramdam na ito ay napakahusay. Sa sandaling iyon, mayroong isang swoosh sa labas ng silid. Ito ay ang reconnaissance bee na ipinadala ko na bumabalik. Dahan-dahan ko itong hinuli sa aking kamay. Matapos itong magulat sa akin ng sitwasyon, binigyan ko ito ng isang bagong misyon. Pagkatapos, oras na para sa negosyo. Di nagtagal, sumunod na araw na. Lahat ng mga tauhan ay nagpractice ng kanilang pagbaril, at naghahanda ako na pumunta sa timog ng lungsod kasama si Chen Chong. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ako ni Tio Lee, mayroong maraming scumbag sa timog ng lungsod. Sasama ka lang ba sa kanya? Senadoryasan ko si Tio Lee, hindi mo kailangang mag-alala. By the way, Tio Lee, ang iyong pagbaril ay dapat na ang pinakamahusay dito. Matutulungan mo ba akong sanayin ang lahat? Nang marinig ito, agad na itinuro ni Tio Lee ang kanyang sarili. Hindi ako sigurado sa ibang mga bagay, ngunit tungkol sa pagbaril, maaari kang maging panatag at iwanan ito sa iyong Tio Lee. Matapos ayusin ang mga bagay-bagay sa fortress, dinala ko si Chen Chong sa bus. Chen Chong, tara na. Di nagtagal, nagmamaneho kami ng bus patungo sa timog ng lungsod. Samantala, kasama si Lee Shoksong. Kumusta si Xingzai doon? Isang subordinate ang nagsabi, huwag kang mag-alala, Kuya Lee. Dapat ay nasa posisyon na siya ngayon. Kung gayon, umalis na tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na ilaw ng kotse ang biglang suminag, na nagbulag kina Lee Shoksong at sa iba pa. Agad na kinwestiyon ni Lee Shoksong, sino ba iyan? Pagkatapos, lumitaw ang 8 tao. Ang pinuno ay si Kuya Shu mula sa Jade Mountain Villa area, at sa kotse ay sina Kuya Kai at Kuya Lin. Ngunit sa passenger seat ay isang pamilyar na figure, si Kui Jing. Noon lang nagawang buksan ni Lee Shoksong ang kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Ang maliit na bigot, si Kuya Shu, ay sumagot, saan ka pupunta, Kuya Lee?
Sa sandaling iyon, nag-react si Li Shoxiong. Dongshu, Kuya Shu, kaya? Maaari lang magsinungaling si Li Shoxiong ng awkward, ay, si Kuya Shu pala. Nagpaplano lang kaming samantalahin ang dilim at subukan ang aming swerte sa Fragrant Banyan Garden ulit. Ngunit ang mga mata ni Kuya Shu ay napakalamig pa rin. Pupunta sa Fragrant Banyan Garden. Kung gayon, tingnan mo kung sino ito. Sa sinabing iyon, inihagis niya ang katawan ni Qingzai. Ito ay nagpatakot kay Li Shoxiong sa lugar. Isang subordinate sa tabi niya ang sumigaw, Qingzai. Kuya Li, si Qingzai iyan. Ngunit ang reaksyon ni Li Shoxiong ay ganap na nagpatigagal sa lahat. Siniko niya ang kanyang subordinate. Anong Qingzai? Buksan mo ang mga mata ng aso mo at tingnan mo ng mabuti. Paano ito si Qingzai? Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang noo at ngumiti. Nang awkward, Kuya Shu, sino ang taong ito? Bakit siya kamukha ni Qingzai? Ngunit walang pakialam si Kuya Shu sa anuman sa mga iyon at nagpaputok lang ng sunod-sunod na bala, na nagpatakot kay Li Shoxiong kaya maaari lang niyang takpan ang kanyang ulo. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya na okay lang siya, ngunit ang kanyang iba pang mga subordinate ay lahat ay bumagsak sa lupa. Mula sa instinct para sa kaligtasan, mabilis na nag-argumento si Li Shoxiong, Kuya Shu, ako, hindi ko talaga siya kilala. Kuya Shu, ano ang ginagawa mo? Ngumiti lang si Kuya Shu at itinuro ang likod niya. Hey, napakatigas ng ulo mo. Kung gayon, tingnan mo ng mabuti at tingnan mo kung sino ang nasa kotse. Sa sinabing iyon, biglang lumabo ang mga ilaw ng kotse. Ngunit nang makita ni Li Shoxiong ang tao sa kotse, nagulat siya. Ang galit na pumatay na intensyon sa kanyang mukha ay hindi maitago. Ikaw, Kui Jing, malandi ka. Ngunit si Kui Jing ay nakasiksik sa mga braso ni Kuya Kai na parang isang maliit na ibon. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Kuya Kai. Li Shoxiong, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Sinabi na sa amin ni Jingjing ang tungkol sa iyong pagtataksil. Nang marinig ito, ganap na nagalit si Li Shoxiong. Kui Jing, malandi ka. Nang ahas kang magtaksil sa akin. At napakabuti ko sa iyo. Ngunit walang pakialam si Kuya Kai at tinanong si Kuya Lin sa likod niya kung paano ito haharapin. Ngumiti lang si Kuya Lin at gumawa ng isang throat-slitting gesture. Pagkatapos, isang tali ang mahigpit na itinali sa leeg ni Li Shoxiong, at ibinitin siya sa karatula ng Jade Mountain. Sa ilang cracks, si Li Shoxiong, na naging kontrabida sa buong buhay niya, ay napatay, iniiwan lang ang isang nag-iisang bangkay na nakabitin doon. Samantala, dumating din ako kasama si Chen Chong at tahimik na gumagalaw pasulong sa daan. Ngunit pagdating ko sa gate, napansin ko na may mali. May isang tao na nakabitin sa harap. Kaya, sinenyasan ko si Chen Chong na huminto. Nang tumingin ako sa itaas, nakita ko na si Li Shoxiong iyon, at nagbago na siya sa isang zombie at patuloy na gumagalaw. Karapat dapat ka dyan, ngunit medyo nakakahiya na ang lalaking ito ay hindi ako ang pumatay. Habang nagsasalita ako, pinindot ko ang isang bato, at sa isang snap, naputol ang tali. Sa isang thud, bumagsak si Li Shoxiong sa lupa. Nang walang pag-aalinlangan, hinawakan ko ang kanyang buhok. Ikaw na asong bastard, dahil ang iyong pagtatapos ay ganoon ka-tragic, ipaghihiganti kita. Samantala, sa Jade Mountain Villa area, si Kui Jing ay mahigpit na nakatali sa kama, ang kanyang katawan at mukha ay namumula sa kahihiyan. Kuya Lin, ginawan lang kita ng isang malaking serbisyo, at ginaganyan mo ako. Hindi mo ba ako tatanggalan ng tali? Ngunit ngumiti lang si Kuya Lin ng masama. Gusto lang ni Kuya Lin na maglaro ng ganito. Hindi ba sapat na ang gantimpala na ito para sa iyo? Sa sinabing iyon, sumugod siya kay Kui Jing. Ngunit si Kuya Kai sa tabi niya ay mukhang napansin na may kakaiba. Anong ingay iyon? Ngunit nang makita ni Kuya Kai ang eksena sa harap niya, natigilan siya. Dahil ang lahat ng mga tauhan sa ibaba ay patay na, nang walang anumang senyales ng buhay. Samantala, bumukas ng malakas ang pinto. Habang nagtataka si Kuya Lin, hindi niya alam na lumapit na ako kay Kuya Kai mula sa likod na may balaraw. At hindi napansin ni na Kuya Lin at Kuya Kai. Sinabi ko lang ng malamig, huwag kang gumalaw. Napagtanto rin ni Kuya Kai na kung gagawin niya, tiyak na mamamatay siya.
kaya maaari lang siyang gumawa ng isang ham na tunog. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na huminga. Sinlaslas ko ang kanyang lalamunan gamit ang bal-araw. Sa isang thud, bumagsak si Kuya Kai sa lupa, at ang dugo mula sa kanyang leeg ay damaloy sa buong sahig. Agad na nagmura si Kuya Lin, "Bastard ka, sino ka?" Ngunit agad akong nakilala ni Kui Jing. "Jiang Xiaoyong." Masyado akong tamad na sumagot sa ganoong scumbag at inihagis lang ang bal-araw. Sa isang thwack, kinuha ng bal-araw ang buhay ni Kuya Lin. Tiningnan ni Kui Jing ang lahat ng hindi makapaniwala. Patay na si Kuya Lin, patay na si Kuya Kai, pagkatapos ay tiningnan niya ako. "Jiang Xiaoyong, paano mo nagawa iyan? Ano ang sinusubukan mong gawin?" Ngumisi lang ako sa ganoong malandi. "Kui Jing, nagkakaroon kayo ng maraming kasiyahan. Hindi ko lang alam kung ano ang iisipin ng bastard na iyon na si Li Shoxiong kung makita kanyang ganyan." Sa sinabing iyon, akmang bubuksan ko na ang pinto. Nang marinig si Li Shoxiong, nalito na nagtanong si Kui Jing, "Li Shoxiong, ano ang tungkol kay Li Shoxiong?" Ngunit pagkatapos niyang magsalita, ang zombified na si Li Shoxiong ay sumugod. Sa sandaling ito, natakot si Kui Jing kaya damaloy ang mga luha sa kanyang mukha. "Xiaoyong, iligtas mo ako. Ngunit bakit ko paaalagaan ang buhay ng malandi na ito?" Pinanood ko siyang nakagat hanggang mamatay ni Li Shoxiong dahil siya ang nagdala sa lahat ng ito sa kanyang sarili. Pagkatapos, dahan-dahan kong isinara ang pinto, iniiwan lang ang walang magawa na mga sigaw ni Kui Jing sa silid. Matapos harapin ang lahat ng ito, hinayaan ko si Chen Chong na kainin ang lahat ng mga bangkay na ito. Ngunit dahan daw ang sinabi ni Chen Chong ang ilang salita, "Kainin ang isa, sa pinakamarami." Binigyan ko siya ng positibong sagot. Kung ilan ang kakainin, maaari niyang magpasya para sa kanyang sarili. Pagkatapos, narinig ko ang ilang paggalaw sa paligid. Lumabas na mayroong ilang mga survivor na nakakandado sa mga nakapaligid na bahay. Samantala, isang lalaki na mukhang chef ang pumasok. Mula sa kanyang katawan, dapat ay kumakain siya ng maraming karne araw-araw. At siya ang chef para kina Kuya Kai, Kuya Lin, at sa kanilang grupo ng mga scumbag. Ang isang ito ay napakalambot, tiyak na masarap kapag nilaga. Ngunit tiningnan lang siya ng matabang chef ng may paghamak. Ang isang ito ay hindi maganda, masyadong payat, walang taba. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang maliit na matabang bata na may asul na shirt. Ang isang ito ay mataba. Ang sabaw ay magiging masarap kapag nilaga. Sa sinabing iyon, agad niyang hinawakan ang braso ng maliit na matabang bata. Ngunit mahigpit na hinawakan ng ina ng maliit na matabang bata ang kamay ng kanyang anak. "Pakiusap, bitawan mo siya." Sinipa siya ng matabang chef. "Umalis ka rito. Sumpa, naniniwala ka ba na ay lalaga rin kita?" Alam ng babae na nakasuot ng pula na hindi niya mababago ang kinalabasan, ngunit nagmakaawa pa rin siya sa mga tao sa paligid niya sa lupa. "Pakiusap, pakiusap, kawan ninyo, iligtas ninyo ang anak ko." Ngunit ang mga tao sa paligid niya ay nanatiling walang pakialam. Habang ang maliit na matabang bata ay akmang papatayin ng matabang chef, biglang bumukas ng malakas ang pinto. At ang matabang chef ay tumingin din sa labas at agad na nakakita ng 3 butas ng iba't ibang hugis sa pinto. Halata na ito ay ang tunog ng isang shotgun. "Sumpa, sino ang may shotgun?" Isang subordinate ang nagsabi, "Wala, ang boss lang ang mayroon." Sinasamantala ang pagkakataon na ito, mahigpit na niyakap ng babae na nakasuot ng pula ang kanyang anak. At ang matabang chef at ang kanyang subordinate ay nakatingin sa paggalaw sa labas ng pinto. Bigla, ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at ang kapaligiran sa eksena ay naging napaka-tense. Sa sandaling iyon, inutusan ng matabang chef ang kanyang subordinate, "Ano ang hinihintay mo? Pumunta ka at tingnan mo kung ano ang nangyayari." Walang magawa, maaari lang dahan-dahang maglakad ang subordinate patungo sa pinto. Ngunit pagdating niya sa pinto, hinawakan siya ni Chen Chong sa leeg, na nagpatakot sa subordinate kaya sumigaw siya. Ngunit bago pa man makapag-react ang matabang chef sa loob, ang katawan ng subordinate ay hinayla palabas ni Chen Chong. Ang iba pang mga subordinate ay natakot din. "Hindi maganda, zombie, barilin, dali, barilin." Sa sinabing iyon,
isang sunod-sunod na malalakas na bala ang ipinutok. Ngunit kahit gaano pa kadami ang kanilang mga bala, wala silang naidulot na pinsala kay Chen Chong. At sinamantala rin ni Chen Chong ang pagkakataon nang sila ay nagre-reloading, sumugod sa loob na may roar at agad na inatake ang matabang chef. Ang matabang chef ay natakot sa eksena na ito kaya napanganga siya, at nagpa siya rin si Chen Chong na maging isang mabuting tao hanggang sa huli at huwag hayaang magdusa ang matabang chef ng anumang sakit. Nang walang salita, agad niyang binasag ang kanyang ulo, at pagkatapos sa isang pag-ikot, agad niyang initwist ang mukha ng matabang chef sa kanyang likod. At ang iba pa ay natigagal din sa eksena na ito. Ngunit ang mga aksyon ni Chen Chong ay hindi huminto sa sandaling ito. Agad siyang naging isang stream ng liwanag at sumugod. Bigla, ang silid ay napuno ng trahedyang sigaw ng mga scumbags. Di nagtagal, ang grupo ng mga scumbags na ito ay lahat ay naasikaso ni Chen Chong. At ang mga survivor sa gilid ay nalito. Bakit hindi kami pinatay ng zombie na ito? Ang zombie na ito ay ganap na naiiba sa nakita namin sa TV. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahan akong pumasok. Hindi masama, Kuya Chong. Napakabilis ng iyong mga galaw kahit na hindi mo tinatanggal ang mga tanikala at maskara. Awkward na nag-pose si Chen Chong at nagawang magsalita ng ilang salita, ganito, mas cool. Nang makita si Chen Chong na nagsasalita, hindi makapaniwala ang lahat. Paano iyon nangyari? Ang isang zombie ay talagang nakakapagsalita. Tiningnan nila si Chen Chong na para bang isang halimaw. Ang isang zombie ay talagang nakakapagsalita. Ang mag-ina sa tabi niya ay nanginginig din sa takot. Nang makita ang sitwasyon na ito, kailangan kong mag-isip sandali, pagkatapos ay umupo sa harap ng maliit na batang babae at nagtanong, "Munting kaibigan, nakakita ka na ba ng mga lalaki na tulad niya dati?" "Oo, nakakita na kami." Mabilis akong nagtanong, "Saan mo sila nakita?" Sabi ng babae, "Sa Waranfa Supermarket sa Decoration City." Nang marinig ito, agad kong alam na may mali. Paano yun nangyari ng ganoon kaga? Akala ko ay magiging hindi bababa sa isang buwan o dalawa pa. At, ang Decoration City ay hindi malayo sa lumang T-City. Si Chen Chong sa likod ko ay nagtanong ng may kahirapan, "Ano yun?" Ipinaliwanag ko sa kanya, "Isang rare variant na tulad mo. Depende sa individual, mananatili ang kanilang katinoan at memorya sa iba't ibang antas, kaya ang kanilang hunting efficiency ay mas mataas kaysa sa ordinaryong mga zombie. Ngunit dahil ang mga mutation ay napaka-unstable, karamihan sa inyong mga variant ay malupit at napakadelikado." Sa sandaling iyon, nagpatuloy si Chen Chong sa pagtatanong, "Paano ako?" Tinapik ko siya sa balikat. "Iba ka sa kanila, isa ka sa mga maswerte. At dahil kasama mo ako, hinding-hindi ko hahayaan na mawala ang iyong katinoan." Pagkatapos ay tiningnan ko ang karamihan at nagtanong, "Dapat ay may iba pang mga survivor sa villa area na ito, tama?" Sabi ng lahat, marami pa ring tao ang nakakandado sa sales office doon. Baka mayroon pa ring mga buhay na tao sa basement. Kaya, pinangunahan ko ang lahat sa basement. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko ang itim na dugo sa lupa na hindi pa namumuo. Ngunit pagkatapos makita ang eksena sa harap ko, hindi lang ako, kundi ang mga mata ng lahat ay nanlaki. Kailangan nilang kumuha ng mga survivor mula sa malapit araw-araw at pagkatapos ay katayin sila. Ito ang dahilan kung bakit walang ibang mga pinagtitipunan sa timog ng lungsod. Ngunit napakaraming tao ang kinatay nila, makakain ba ng mga taong iyon ang ganoong karami? Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nagpaliwanag, inililipat nila ang karne sa labas ng regular. Hindi namin alam kung gaano karami sila. Ngunit makikita ko agad kung gaano karaming tao ang mayroon, kaya tiyak na hindi nila makakain ang ganoong karami. Ang tanging posibilidad ay pinapakain nila ang mga zombie. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa sitwasyon sa sales office na binanggit mo kanina. Pagkatapos, nalaman ko mula sa lalaki na ang sales office ay malapit sa timog na gate, mga 1 kilometro mula rito. Ang mga taong nahuli ay unang ikinakandado doon, at ang mga inalis o pinagsawaan na ay ipinapadala dito upang katayin. Ngunit sa sandaling iyon, nagpadala ang sistema ng isang bagong misyon. Mission content, palawakin ang komunidad. Requirement, taasan ang rating ng komunidad hanggat maaari.
Kasalukuyang rating, 2. Gantimpala, 20 puntos. Kasalukuyang puntos, 36. Samantala, sa sales office. Akala ko narinig ko ang mga putok ng baril mula sa hilagang gate kanina. Ginagamit nila ang mga buhay na tao para sa target practice. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Chen Chong, na nagpatakot sa dalawa sa kanila kaya sumigaw sila, "Zombie! Zombie! Tulong!" At sa sales department, ilang mga babae ang nakaupo ng magkasama, lahat ay mukhang kaawa-awa, nang walang anumang damit. Ano ang nangyayari sa labas? Maaari silang gumawa ng kahit ano na gusto nila. Sana lang ay hindi sila pumasok. Pakiusap huwag silang pumasok. Ngunit habang ang doorknob ay dahan-dahang umiikot, ang mga babae sa silid ay natakot ng husto. Huwag kang pumasok. Huwag kang pumasok. Huwag kang pumasok. Ngunit hindi ang mga scumbag ang pumasok, kundi ako. Nang makita ito, sa wakas ay huminahon ang mga ekspresyon ng mga babae. Pagkatapos ay pinangunahan ko ang mga survivor na ito palayo. Isang babae sa likod ko ang nagtanong, "Talaga bang handa kang magbigay sa amin ng lugar na pupuntahan? Hindi mo ba kami niloloko?" Kalmado akong sumagot, "Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, ngunit bawat isa sa inyo ay kailangang magtrabaho." Nang marinig na kailangan lang nilang magtrabaho, sinabi ng lahat na walang problema iyon. Ang aming mga kamay at paa ay buo pa, kaya pa rin namin ang ilang trabaho. Kung gayon, huwag na tayong magpatumpik-tampak. Umalis na tayo ngayon. Pagkatapos ay pinasakay ko ang lahat sa bus. Sa maikling panahon, dinala ko silang lahat pabalik sa Apocalyptic Fortress. Nang makita na ako iyon, mabilis na sumigaw si Shanshan sa tore, bumalik na si Kuya Xiaoyong. Pupunta ako at bubuksan ang gate. Ngunit mabilis na pinaalalahanan siya ni Zhang Qi, "Teka, hindi direkta na nagmaneho si Kuya Xiaoyong. Tingnan muna natin kung ano ang ginagawa nila." Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ko sa lahat, iyon ang ating fortress sa harap, ngunit hindi ko pa kayo maaaring papasukin. Nang marinig ito, ipinahayag din ng lahat ang kanilang pag-unawa. Pagkatapos ng lahat, sa apocalyptic world na ito kung saan kinakain ng tao ang tao, ang mundo ay mapanlinlang, at naintindihan nila lahat. Kaya, pinapanto ko sila na tumira sa gilid ng fortress sa ngayon, sa mga espesyal na nakareserbang pansamantalang boardhouse at wire fences. Bagaman hindi ito kasing ligtas sa loob ng fortress, ang mga kondisyon ay maganda pa rin kumpara sa ordinaryong mga pinagtitipunan. Ang lumang T-City area na ito ay mayroon pa ring maraming hindi pa tapos na gusali at walang laman na lupa. Maaari ninyo itong dahan-daang baguhin sa hinaharap, at ang mga kondisyon ay magiging mas mahusay at mas mahusay. Nang makita ito, mabilis na yumukod ang lahat sa akin. Lubos kaming nagpapasalamat, "Hindi namin kayo mababayaran, benefactor, salamat." Samantala, sa Jade Mountain Villa area, isang malaking truck ang nagmaneho, patuloy na bumubusina upang magmadali sila. Ngunit walang sinumang dumating upang buksan ang gate sa loob ng mahabang panahon. Sumpa, bakit walang sumasagot? Ano ba ang ginagawa ni Zhang Qingwen? Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya na may mali. Kaya, mabilis niyang binuksan ang pinto ni Kuya Wen, at ang nakita niya ay ang itim na dugo sa lupa. Agad na tumalon ang puso ng babae. At sa harap niya ay sina Kuya Wen, Kuya Kai, at Li Shoxiong. Sa sandaling ito, lahat sila ay nagbago na sa mga zombie. Nang makita ang pagdating ng babae, agad na nag-roar ang zombie na si Li Shoxiong at sumugod sa babae. At sumunod din sina Kuya Kai at Kuya Wen. Ngunit hindi nataranta ang babae. Casual siyang umatake at agad na napatumba si Li Shoxiong. Pagkatapos ng isang nakakasilaw na flash ng mga talam, dahan-daang pinunasan ng babae ang dugo mula sa kanyang balaraw. Sa sandaling iyon, isang subordinate sa tabi niya ang nagtanong, "Ate, patay na si Zhang Qingwen. Ano ang tungkol sa karne sa hinaharap?" Kalmado lang na sumagot ang babae, "Wala tayong magagawa, tayo na lang ang gagawa." Ngunit bago iyon, gusto kong patayin ang lahat ng mga taong lumabag sa ating mga patakaran. Dumating si Sister Rui sa pinto. Lahat ay patay, wala nang natira na buhay. Kaya, mabilis na nagtanong si Sister Rui, "Ano ang tungkol sa karne?" Isang subordinate ang nagsabi, "Nandyan pa rin ang karne. Kung gayon, huwag na kayong magpatumpik-tampak.
Dalhin ninyo ang kotse rito at i-load ang karne. Di nagtagal, isang malaking truck ang nagmaneho, at si Sister Rui ay nagbabantay sa paligid. Sa isang iglap, si Sister Rui ay gumawa ng isang bagong pagtuklas. Kaya, mabilis siyang yumuko at tiningnan ang mga gulong sa lupa. Isang subordinate sa tabi niya ang mabilis na nagtanong, "Sister Rui, may nahanap ka ba?" Hindi sumagot si Sister Rui, ngunit isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. "Gusto kong makita kung anong uri ng tao ang may kakayahang ito." Samantala, nakaupo ako sa tore. Paano nag-a-add up ang community rating na ito? Ang populasyon ay malamang isang mahalagang indicator. Sapat na ang lupa sa ngayon, salamat sa snob na iyon kanina. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Tama, ang rare species na iyon. Pagkatapos noon, pumunta ako sa pansamantalang lugar ng tirahan na katabi ng tore. Nang makita ako ng mga tao, agad silang nagpakita ng paggalang. "Benefactor, nandito ka na." Abalang-abala na silang yumukod sa akin. Nang makita ito, mabilis ko silang pinigilan ng kamay at sinenyasan, "Hindi nyo kailangang gawin yan. Ito ang dapat kong gawin." Pagkatapos, tiningnan ko ang mahaba ang buhok na babae sa gilid. "Ang super monster na binanggit mo kanina, saan mo ba eksaktong nakita?" Sabi ng babae, "Sa Waranfa Supermarket sa Decoration City. Naghahanap sana kami ng mga supply doon, at doon namin nakasalubong ang halimaw na yon." Ilang tao ang pinatay ng halimaw na yon. Sa sobrang takot, nagsipagtakbuhan ang lahat. Tapos, kami ng anak ko ay tumakbo at nakasama ang mga tao mula sa Jade Mountain Villa area. Sa una, inakala naming ligtas na kami, pero sino ang mag-aakala na ang mga iyon ay isang grupo ng mga bastardo? Nang marinig ito, hindi ko maiwasang bamulong, "Waranfa Supermarket." Saktong-sakto, biglang lumapit sina Shanshan at Zhang Qi. "Kuya Xiaoyong, marami pa tayong supply. Hindi na kailangang galitin pa ang halimaw na yon." Pero sabi naman ni Zhang Qi, "Kung magpapatuloy ito, balang araw mauubusan din tayo ng lahat." Siyempre, mas marami ang supply, mas maganda. Pero hindi ako nag-aalala tungkol sa mga supply, dahil ang pinakamahalagang punto ay ang Decoration City ay wala pang 2 kilometro mula rito. Hindi namin pwedeng hayaan na magdulot ng banta sa amin ang isang halimaw mula sa ganoong kalapit na distansya. Nang marinig ito, nahulog sa sahig ang palanggana ng babae. "Benefactor, huwag kang pumunta. Walang awa ang halimaw na yun sa pagpatay." Ngumiti lang ako. "Huwag kang mag-alala, alam namin ang ginagawa namin." Pagkatapos, bumaling ako kay Zhang Qi at sinenyasan, "Tawagin mo si Kuya Chong, puntahan natin ang taong yun." Samantala, sa bungad ng Waranfa Supermarket, isang grupo ng mga tao ang narito upang mangolekta ng mga supply. Sabi ko sa inyo, naalala ko na mayroong malaking supermarket sa paligid dito. Pero sinenyasan ng lalaking may kwadradong ilong sa tabi niya, "Huwag ka munang maging masyadong optimistiko. Baka ang lahat ng supply sa loob ay nakuha na." Ngunit ang babaeng namumuno ay hindi sumang-ayon. "Pero huwag ka ring masyadong pesimistiko. Nakapunta na tayo sa maraming malalaking at maliliit na supermarket, at marami pa ring natitirang gamit, di ba?" Tama si Wanwan. Sa ating lakas at kakayahan, marahil ay hindi marami ang nakakagala ng malaya sa apokaliptik na mundo. Habang nag-uusap sila, dumating sila sa supermarket. Bagaman nilob na ito, malayo pa rin sa tuluyang nalimas. Marami pa ring magandang gamit ang dapat na natira. Saktong-sakto, pinulot ng babae ang isang kawali at ilang beses itong ipinukpok sa dingding, at pagkatapos ay sumigaw sa walang lamang bulwagan, "May tao ba dyan?" Pagkatapos ay pinigil niya ang kanyang hininga at maingat na nakinig sa paligid. Pagkatapos maghintay ng ilang segundo, ilang zombie ang lumabas at sumugod sa kanila. At handa na ang lahat na lumaban. Pagkatapos ng isang round ng mga kawali at mga screwdriver, mabilis na napatay ng lahat ang ilang zombie. Haha, ang dali lang pala, mukhang wala masyadong zombie dito. Ang grupo ng mga zombie ay malamang na naakit ng huling grupo ng mga manloloob. Mukhang sinuwerte tayo ngayon, ngunit kailangan tayong manatiling alerto at pagkatapos ay magpatuloy na pumasok ng mas malalim. Ngunit hindi niya alam na sa lahat, isang matangkad at maitim na anino ang lumitaw sa gilid ng grupo.
Ito ang variant na kumokontrol sa Waranfa Supermarket. Biktima, sariwang biktima. At ang lahat ay masiglang naglilipat ng mga supply. Hindi ko inaasahan na ganito karami. Sapat na ito para sa atin na kumain sa loob ng ilang taon. Di ba? Saktong-sakto, masiglang itinuro ng babaeng namumuno ang gilid. Tingnan niyo doon, kama yan. Paborito kong malaking kama. Wala akong pakialam, dito na ako mananatili at hindi aalis. Sumang-ayon din ang iba, bakit hindi na lang tayo manirahan dito? Magandang ideya yan. Ang lalaking may kwadradong mukha at ang lalaking may kwadradong ilong ay nagsabi, magyoyosi muna kami. Nang sindihan ng lighter, ano sa tingin mo, kuya? Mananatili ba talaga tayo dito? Seryosong sumagot ang lalaking may kwadradong mukha, masyadong maraming pasukan ang mall na ito, hindi madaling ipagtanggol. At mayaman sa supply, kaya madali lang tayong maging target ng iba. Pero nang dumaan tayo, nakakita ako ng dalawang palapag na gusali doon na medyo. Pero bago pa niya matapos, may kalas, isang matalim na tusok ang tumusok sa dibdib ng lalaking may kwadradong mukha, na ikinatakot ng gusto ng lalaking may kwadradong ilong kaya siya sumigaw. At saktong-sakto, dahan-dahang nagsalita din ang variant, ang lambot, ang ganda siguro ng texture. Nang makita ito, mabilis na tumalikod ang lalaking may kwadradong ilong at tumakas. Tulong! Tulong! May multo! Isang multo! Nang marinig ang ingay, agad na tumingin ang lahat sa likod nila. Anong nangyari? Pero nang makita nila ang lalaking may kwadradong ilong na nababalutan ng mga tusok, natulala sila. Habang itinataas ng variant ang lalaking may kwadradong ilong sa ere, pagkatapos ay hinayla ito para paghiwalayin, may pinunit sa kalahati ang lalaking may kwadradong ilong ng variant at naglabas ng isang mahinang ugong. Nang makita ito, ang babaeng namumuno ay labis na nagulat na bumagsak ang kanyang panga. Isang bagay lang ang nasa isip niya, umatras. Bilisan, umatras. Umalis dito, pero sumugod sa kanila ang variant na may biglang bilis. Sinusubukan niyo pang tumakbo, wala sa inyo ang makakatakas. Kasabay nito, ang kanyang braso na may mga tusok ay tumusok sa babaeng nahuli sa likod, na ikinatakot ng ilan sa harapan na bilisan ang kanilang pagtakas. Hindi. Ayokong mamatay. Pero ang lalaki ay isang hakbang pa rin na masyadong mabagal at napatay ng variant sa isang hampas. Saktong-sakto nang malapit na sila sa labasan ng supermarket, ang pag-asa ng pagtakas ay nasa harapan na nila. Maliligtas na tayo kapag nakalabas tayo. Pero may kalabog, ang gate ng supermarket ay biglang bumagsak at sumara. Ganap na pinutol ang ruta ng pagtakas ng babae. Sa sandaling ito, ang babae ay parang isang kordero na handang katayin, tanging kaya lang niyang panuurin habang sinusaksak siya ng variant. Saktong-sakto nang inakala ng babae na mamamatay na siya, ang naghihintay sa kanya ay hindi kamatayan, kundi ang biglaang paglitaw ni Kuya Chong. Ang babae ay nagmamakaawa pa rin, ayoko pang mamatay. Ngunit hindi siya pinansin ni Kuya Chong at nilampasan lang siya. Saktong-sakto, dumating ang boses ko mula sa likod, Miss, huwag kang matakot. Tiningnan ako ng babae nang may pagkalito. Ikaw yung bumili ng lupa. Mr. Zhang. Nang makita ito, mabilis ko siyang tinulungan na tumayo. Ay, ikaw pala, ang young lady mula sa sales office. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang pangalan mo ay Ning Wanwan, di ba? Pero saktong-sakto, isang ugong ang nanggaling sa supermarket, na labis na ikinatakot ni Ning Wanwan kaya niya tinakpan ang kanyang ulo at sumigaw, multo. May halimaw sa mall, takbo. Nang makita ito, mabilis ko siyang pinakalma. Huwag kang matakot, naharang na ang halimaw. Nang marinig ito, sa wakas ay kumalma si Ning Wanwan at unconsciously na inilagay ang kanyang kamay sa akin. Ngunit nang makita niya ang eksena sa harap niya, natulala siya. Pinipigilan ni Kuya Chong ang atake ng variant, at ang variant ay humahalaklak. Gusto mo bang kunin ang lahat para sa sarili mo? Saktong-sakto, sumigaw ako kay Kuya Chong sa harapan, Kuya Chong, kaya mo bang mag-isa? Sinenyasan ni Kuya Chong, susubukan ko. Kasabay nito, bigla siyang naglakas at itinapon ang variant sa loob ng supermarket. Pagkatapos mag-stabilize ng variant, nagpatuloy ito sa paghalakhak,
ang pakiramdam ng pagtagpo sa isang kasamahan sa unang pagkakataon, hehe, ang ganda. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod siya kay Kuya Chong. Ngunit hindi natarante si Kuya Chong. Pagkatapos lumapit ng variant, umiwas siya sa atake sa pamamagitan ng pag-sidestep. Pero ang variant ay sumisigaw pa rin, nagtataka ako kung ang pagkain sa sarili kong uri ay magpapabilis sa aking pag-evolve. Ngunit pagkatapos magsalita ng variant, dumating ang kamao ni Kuya Chong na parang sako ng buhangin, hindi binigyan ng pagkakataon ng variant na mag-react, at direkta itong ibinagsak sa lupa. Ngunit ang variant ay matigas pa rin. Hihihi, bastos ka, may lakas ka pala. Nang makita ito, napagod na rin si Kuya Chong sa kanyang kalokohan at sinipa ang ulo ng variant gamit ang isang split. Bigla, may kalas, ang lugar kung nasaan ang variant ay tuluyang nawasak. Ngunit agad na nakita ni Kuya Chong na nawala ang variant. Ngunit nang tumingin si Kuya Chong sa itaas, ang taong ito ay umakyat at damaykit sa kisame. Umuugong kay Kuya Chong, ang lakas na naipon ko mula sa pangangaso ng mga biktima sa buong panahong ito, sa wakas ay may pagkakataon akong gamitin ito. Naramdaman lang ni Kuya Chong ang isang whoosh sa kanyang tenga. Ang variant ay agad na gumapang sa harap ni Kuya Chong at patuloy na humahalaklak sa kanya. Gaano man kaiwas si Kuya Chong, ang variant ay sumusunod pa rin ng malapitan. Nang makita ito, kinakabahan si Zhang Qi. Kuya Xiaoyong, bakit dahado si Kuya Chong? Paano biglang naging ganito kalakas ang halimaw na ito? Ngunit kalmado akong sumagot, mukhang dumating tayo sa tamang oras. Kung hinayaan natin siyang mangaso ng mas matagal pa, natatakot ako na baka hindi na talaga natin siya kayang harapin. Kasabay nito, kinuha ko ang isang automatic rifle mula sa aking espasyo, na ikinagulat ni Ning Wanwan sa gilid. Anong nangyayari? Bigla lang siyang kumuha ng baril mula sa wala. Saktong-sakto, nagbigay ako ng utos kay Kuya Chong sa pamamagitan ng aking malay. Kuya Chong, kung makokontrol mo siya sa isang segundo, hindi na kita gagawing katatawanan mamaya. Nang makita ito, hindi rin nag-atubili si Kuya Chong, direkta niyang hinawakan ng mahigpit ang variant, gaano man ito magpumiglas, wala itong silbi. Pagkatapos, may bang mula sa baril, isang bala ang tumusok sa noo ng variant. Agad na umatras ang variant ng mabilis. Ngunit sino ang mag-aakala na ang buhay ng taong ito ay ganoon katigas, talagang nagawa niyang tumayo sa kanyang katawan. Hihihi, masakit. Bastos ka, naglakas loob kang saktan ako. Hihihi, papatayin kita. Pupunitin kita sa maliliit na piraso. Laking gulat din ni Zhang Qi sa eksenang ito. Paano yan posible? Hindi siya namatay mula sa headshot. Ngunit sa sandaling ito, wala akong pakialam. Direkta kong itinaas ang aking rifle at nagpaputok pa ng isang round. Ngunit ang taong ito, ang variant, ay hindi man lang nag-abalang umiwas. Talagang minamaliit niya ang pinsala ng rifle, hanggang sa ilang malalaking butas ang binaril sa kanyang katawan. Ngunit ang atake ng rifle ay hindi pa rin tumigil. Pagkatapos ng isang round ng sunod-sunod na putok, sa wakas ay bumagsak ang variant sa isang pool ng dugo dahil sa kanyang kayabangan. Inakala ng lahat, dapat patay na siya ngayon, di ba? Saktong-sakto, pinaalalahanan ko si Kuya Chong, Kuya Chong, subukang kainin ang taong ito. Baka lubos na tumaas ang lakas mo. Saktong-sakto, nagpadala ang sistema ng isang bagong misyon. Utopia Revamp. Nilalaman ng misyon, palawakin ang komunidad. Kinakailangan, tumaas ang rating ng komunidad hanggat maaari. Pag-unlad ng misyon, nalas ang mga mapanganib na elemento, community rating plus 1. Kasalukuyang rating, 3. Gantimpala, 10 puntos. At ang kasalukuyang puntos ko ay umabot na sa 46. Saktong-sakto, bigla kong naisip, dahil nandito na ako, hindi ako pwedeng umuwi ng walang dala. Tingnan natin kung maaari kong ubusin ang supermarket na ito. Sa harap ng hindi makapaniwalang ekspresyon ni Ning Wanwan, ang lahat ng supply sa supermarket ay nawala ng parang bula. Ang galing! Salamangka ba ito? Pagkatapos makolekta ang mga supply, para sa mga bangkay na ito, mas magandang ipapakain na lang ang lahat kay Kuya Chong kaysa hayaan silang maging mga zombie. Samantala, sa labas ng Apocalyptic Fortress. Teka, tumigil dito.
Tingnan natin kung anong nangyayari sa gusaling yan. Habang nagpapatuloy ang subordinate sa pagmamasid, ang sitwasyon sa loob ng Apocalyptic Fortress ay nakita lahat. Ate Rui, medyo marami silang tao sa loob, pero napaka-backward ng kanilang mga sandata. Ang tanging bentahe ay ang pabrika ay medyo matibay. Pero ang driver ay naguguluhan. Paano nila nagawa na alisin sina Zhang Wenqing at Lin Guangkai at ang kanilang grupo? Ipinaliwanag ni Ate Rui sa tabi niya. Hindi ba halata? Sinuprisa nila sila at hinayaan ang grupo ng zombie na pumasok. Sinabi ko na sa dalawang iyon na ang Villa area ay hindi ligtas na base. Pero ngayon, ito ang paraan ng Diyos para alagaan tayo, nagpapadala sa atin ng biktima at isang base. Medyo nahihiya tuloy ako. Nang marinig ito, naguguluhan ang isang subordinate. Kaya aakyat na tayo ngayon. Pero ngumiti lang si Ate Rui. Huwag muna tayong magmadali. Bumalik muna tayo at magpahinga, magdala ng mas maraming sandata at tauhan, at pagkatapos ay bumalik. Ngunit saktong-sakto, ang kotse ko ay dumaan din at malapit ng makasalubong sina Ate Rui at ang iba pa. At si Ning Wanwan ay masaya pa rin, dahil pagkatapos bumalik, hindi lang siya makakatulog sa isang malaking kama, kundi makakain din ng masarap na hapunan. Ngunit agad kong napansin ang sasakyan ni Ate Rui at pinaalalahanan ang lahat na maging alerto. May mga tao sa harapan, ihanda ang inyong mga sandata. Nang marinig ito, agad na nag-stand si Zhang Qi. Habang nagpapalitan ng daan ang dalawang kotse, tiningnan ko ang masungit na si Ate Rui, at napansin din ni Ate Rui ang tupa sa kanyang mga mata. Kasabay nito, nagding ang sistema. Sigurado, may bagong misyon. Binuksan ko ang mission panel at nakita. Bane ng kontrabida. Kinakailangan, labanan ang pagsalakay. Gantimpala, 50 puntos. Saktong-sakto, napagtanto ko rin, baka yung babae na dumaan lang sa tabi ko. Kaya, agad akong bumalik sa base, pagkatapos ay umakyat sa tore, at mabilis na tinanong si Shanshan, may nakita ka bang estranghero sa paligid dito kanina? Tinuro ni Shanshan ang malayo. Mukhang may kotseng dumaan doon, pero hindi ito patungo sa atin. Akala ko bumalik na kayo sa una. Anong problema, Kuya Xiaoyong, may problema ba? Para maging ligtas, agad akong nag-deploy, hayaang tawagin ni Tio Sheng at Matandang Li ang lahat. May mahalaga akong aayusin. Samantala, sa South Suburb Coal Plant, ang walkie-talkie ay nagkakaluskos ng static. Mga survivors, pumunta po kayo sa South Suburb Coal Plant. Nagtatagpo kami ng isang settlement dito at kailangan namin ng mga tauhan. Ang coal plant ay dapat na sa paligid dito, di ba? Hintayin muna natin dito sandali. Pagkatapos niyang magsalita, isang kotse ang dumaan. May kotseng dumarating, ligtas na tayo. Di nagtagal, huminto ang kotse, at ang lumabas ay si Ate Rui at ang kanyang mga tauhan. Nandito kayo dahil natanggap niyo ang broadcast, di ba? Agad na sumagot ang lahat, opo. Sino ang mag-aakala na gusto? Ng mga taong ito ang mga babae, hindi ang kanilang buhay. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dibdib ni Ate Rui. Habang pinapanood ang dalawang puting kuneho na tumatalon sa ilalim ng itim na damit ni Ate Rui, bumagsak ang panga ng survivor na namumuno. Saktong-sakto, dahan daw ang nagsalita si Ate Rui. Dumating kayo sa tamang oras. Tara, sumunod kayo sa amin. Hindi malayo, puno na ang kotse, kaya kailangan nyo maglakad. Ang survivor na namumuno ay patuloy na sinasabi na walang problema. Ang dalawang taksil na ito ay inakala na si Ate Rui ay kanilang biktima. Hindi nila alam na sa mata ni Ate Rui, sila ay dalawang naglalakad na bangkay lang. Di nagtagal, dumating ang grupo sa base ni Ate Rui. Nang makita ang ganoong kalaking pabrika, sumigaw ang lalaking namumuno, wow, ang lawak. Ang galing, sa wakas ay may matutuluyan na tayo. Bigla akong nakaramdam na kailangan kong gumamit ng banyo. Maaari ba akong lumabas muna at pagkatapos ay pumasok? Tinignan siya ni Ate Rui. Hindi na kailangan, may banyo sa loob. Dadalhin kita doon ngayon. Habang dumadaloy ang maputlang dilaw na agos ng tubig, ang lalaki ay nagpapantasya pa rin tungkol sa mga magagandang bagay na darating. At ang walang awang babaeng demonyo na ito, si Ate Rui, ay nakatingin sa little chicken, ng lalaki, na ikinahiya ng lalaki. Miss,
alam ko ang iniisip mo. Halika na, paglingkuran mo akong mabuti, kuya. Huwag kang mahiya, napakalakas ni kuya sa departamento na yan. Ngunit bago pa niya matapos, lumaki ang kanyang mga mata, at siya ay sumigaw. At malamig na tiningnan ni Ate Rui ang lalaki, walang awa na pinuputol ang kanyang patalim. Sa susunod na segundo, kalabog, ang walang takot na lalaking ito ay namatay sa mismong lugar. Ngumisi si Ate Rui nang may paghamak, inakala ko na kung anong top tier na item, pero lumabas na ito lang pala. Pagkalabas ni Ate Rui sa banyo, nag-report ang isang subordinate, nakaayos na ang lahat sa labas, ate. Sabi ni Ate Rui, magaling kayong dalawa. Kalagkarin niyo rin ang lalaking yan palabas ng banyo, at tawagin niyo ang pangalawa at pangatlong namumuno. At ako ay natipon na ang lahat ng tauhan at ipinaliwanag ang pangkalahatang sitwasyon sa lahat. Mayroong nagmamasid sa atin mula sa labas, ngunit wala pa akong impormasyon tungkol sa kaaway sa ngayon. Mula ngayon, maaari tayong harapin araw-araw na panlabas na pagsalakay. Zhang Qi, Kuya Chong, sumama kayong dalawa sa akin mamaya. Lilinisan natin ang unfinished building sa Timog Silangan at hahayaan ang mga refugee na lumipat doon pansamantala. Kung hindi, lahat sila ay magiging cannon fodder kapag sumalakay ang kaaway. Kinuyam ni Shanshan ang kanyang mga kamao. Kuya Xiaoyong, sasama rin kami ni Four Eyes. At kaming dalawang magkapatid ay tutulong din sa iyo. At ako, Kuya Xiaoyong. Ano ka, bata pa, makikisali ka pa. Nang makita ang sigla ng lahat, naantig din si Ning Wanwan. Ang kapaligiran na ito, maaari ba akong sumama sa inyo? Tiningnan ko ang lahat ng seryoso. Naisip nyo na ba ang lahat? Wala dapat na panganib doon. Maaari na lang manatili sina Tio Sheng at Matandang Li at bantayan ang bahay. Ang natitira sa inyo ay maaaring sumama. Kaya, sa ilalim ng aking pamumuno, mabilis kaming bumuo ng isang grupo na higit sa 10 tao. At ang aming target ay ang mga zombie na sumakop sa unfinished building. Sa ilalim ng pamumuno ni Kuya Chong, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang mga taong ito. Sa wala pang kalahating oras, lahat ng zombie ay nalinis namin. Lahat, tingnan ang inyong sarili at tingnan kung may nasaktan. Pagkatapos ay inutusan ko ang mga tao sa likod ko, maaaring may sumalakay sa atin sa susunod na ilang araw. Maaari muna kayong manirahan dito. Ngunit sino ang mag-aakala na ang lahat ay sisigot ng sabay-sabay? Kaya rin naming lumaban, gusto rin naming magambag ng aming lakas. Nag-isip ako sandali, sige, kung ganoon, linisin muna ninyo ang lugar na ito. Magdadala ako ng ilang handguns at magazines mamaya. Kapag sumalakay ang kaaway, makikipag-ugnayan tayo sa pamamagitan ng mga walkie-talkie. Tandaan, dapat ninyong sundin ang aking mga utos. Ang mga subordinate ay abala sa paghahanda na kuhanin ang mga supply mula sa fortress. Samantala, kay Ate Rui, isang boses ang biglang nanggaling sa likod niya. Anong nangyari, ate? Maayos ba ang lahat? At ang malaking lalaki sa tabi niya ay patuloy na bumubulong, laman tao, kumain ng laman tao. Galit na sumagot si Ate Rui, maayos, yung puwet ko. Kinontrol na ang Jade Mountain Villa area. Kailangan na nating umasa sa ating sarili para sa pagkain sa hinaharap. Nagugulo ang tanong ng maliit na lalaking may dilaw na buhok, sino ang gumawa nito, alam mo ba? Galit na umugang ang malaking lalaki, laman. Walang laman tao na kakainin, hindi masaya si baby. Ngunit biglang ngumiti si Ate Rui at sumagot, isang grupo ng mga tao mula sa East Suburb, at medyo marami sila. Bukas ng umaga, aakayin namin ng pangalawang namumuno ang isang grupo para sumalakay at patayin ang lahat ng tao sa East Suburb. At para harapin ang paparating na krisis, inilabas ko ang System Shock Magdamag, 46 na puntos, anong dapat kong kunin. Kanina, nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang physical overload. Nagpapataas ng personal na katangian ng 25%, ngunit pumapasok sa isang mahinang estado pagkatapos mag-expire ang epekto. Ang boost na ito ay magtutulak sa akin lagpas sa 40 puntos, katumbas ng pagpapakawala ng 8 beses na lakas ng isang normal na tao. Hindi ako makapaghintay na subukan ang bagong kakayahan na ito. Samantala, sa labas ng Apocalypse Fortress, ang convoy ni Ate Rui,
na naglalayong sumalakay, ay mabilis na papalapit. Mahigpit na pinaalalahanan ni Ate Rui ang kanyang subordinate, ulitin ang plano ng atake sa lahat. Una, pumasok at patayin ang lahat ng mga refugee sa labas. Pagkatapos, kapag nagsimula ang second-in-command na sirain ang gate, ang lahat ay gagamitin ng binagong sasakyan bilang panakip upang maglagay ng matinding putok. Siguraduhin na susundin nila ang plano. Nang tumingin kay second-in-command, walang tigil siyang sumisigaw, gutom na gutom ako. Patayin, gusto kong kumain ng tao. Di nagtagal, ang convoy ni Ate Rui ay malapit nang makarating sa kanilang destinasyon, at ako ay gumagawa din ng maingat na paghahanda sa aking panig. Sa sandaling ito, nagtanong si Tio Lee sa tabi ko, bagaman mas nakatago ang lugar na ito, ang tanawin ay mas masahol kaysa sa bantayan, at may malaking blind spot sa ilalim ng pader. Ngunit sinenyasan ko si Tio Lee, huwag kang mag-alala. Nagtatanggol tayo mula dito hindi para sa tanawin, kundi para bigyan ka ng isang espesyal na misyon. Nang marinig ito, naguguluhan si Tio Lee, anong misyon? Ngumiti ako ng bahagya, mukhang naaalala ko na binanggit mo na ikaw ay isang sniper sa iyong ilang taon sa militar, di ba? Kinamot ni Tio Lee ang likod ng kanyang ulo sa kahihiyan. Mali ang pagkakaalala mo, Xiaoyong. Hindi ilang taon, ilang buwan lang. Ang aking kasanayan ay sapat lang para makatulong. Bilang tugon, kalmado akong nagtanong, kaya mo bang bumaril ng eksakto sa layo ng 1 o 200 metro? Nang marinig ito, agad na pinalaki ni Tio Lee ang kanyang dibdib, minamaliit mo ang iyong Tio Lee. Hanggat walang malakas na hangin, kaya kung tamaan ang anuman na ituturo mo sa loob ng 500 metro. Kung ganoon, yan lang ang kailangan ko. Naghanda rin ako ng isang super weapon para kay Tio Lee. Pagkatapos, inilabas ni Zhang Qi ang super weapon. Ano itong bagay na ito? Bakit ang bigat? Ang tagal ko bago ko ito nailipat. Nang makita ito, agad na nagulat si Tio Lee. Ito ba ang maalamat na King of Snipers, ang Barrett Cannon? Hindi basta-basta lang ang sinumang makakabili nito. Xiaoyong, saan mo ito nakuha? Sumagot ako, Tio Lee, huwag ka nang magtanong ng marami. Sa ngayon 2 magazine lang ng Barrett ang meron tayo. Mahilig na hinawakan ni Tio Lee. Naiintindihan ko. Ito ang pangarap ng bawat sniper. Nakaposisyon na ba ang lahat? Sabihin sa lahat na ang kaaway ay maaaring lumitaw sa anumang sandali. Maging alerto at huwag magpabeya. Saktong-sakto, nag-report si Shanshan mula sa bantayan, Hello, may natukoy na anomalya. Isang hindi kilalang convoy ang mabilis na papalapit. Narinig ko. Nandito na ang kaaway, maghanda ang lahat. Kakaiba, saan na nagpunta ang lahat ng mga refugee sa labas ng pader? Sila rin ba ay pinatay at kinain? Dapat ba tayong tumigil at magmasid? Ngunit agad na tumanggi si Ate Rui, hindi. Sige, diretso tayo. Malapit na tayo. Kung makita tayo nila, mahirap nang mag-organisa ng isa pang atake. Lahat ng unit, makinig sa aking utos, sumugod. Humanap ng panakip sa sandaling makarating kayo sa pader. Agad na nagbigay ng utos si Shanshan, nasa loob na ng firing range ang kaaway, magpaputok. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga sandata ng lahat ay naglabas ng matinding putok. Bagaman ang mga sasakyan ni Ate Rui ay lahat binago, hindi sila makatagal sa matinding pagbaril. Di nagtagal, ang driver ng nangungunang sasakyan ay tinamaan sa dibdib ng ilang beses. Agad na nawalan ng kontrol ang kotse, at maging ang gulong nito ay natanggal. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa eksena. Nang makita ito, naisip ni Ate Rui, walang ya, natuklasan tayo. Paano nangyari ito? Sa sandaling ito, ang mga subordinate ni Ate Rui ay nasa gulo. Ate Rui, anong gagawin natin ngayon? Patuloy na sumugod. Abutin agad ang pader at humanap ng panakip. Sa maikling panahon, ang convoy ay nakarating sa paanan ng pader, na siyang firing blind spot. Si second in command ang unang bumaba sa kotse, kumuha ng isang malaking cutting machine ng walang salita. Ugong, patayin, gusto kong kumain ng laman tao. Kasabay nito, nagsimula siyang putulin ng 50 sentimetro na makapal na steel gate. Agad na lumipad ang mga spark mula sa pinto na may sizzle.
Agad na natuklasan ni Shanshan ang layunin ni Second in Command, walang niya. May baliw na sumisira sa pangunahing gate. Lahat, asintahin ang taong yan. Lahat ng unit, magpaputok. Kasabay nito, nagsimula ang lahat na bumaril kay Second in Command. Nakita rin ni Ate Rui sa ibaba ito at patuloy na nagpaputok pabalik sa posisyon ni Shanshan. Suppressive fire. Ponok-ipan si Second in Command. Habang dumarating ang matinding mga bala, ang panig ni Shanshan ay mabilis na naging pasibo. Hindi nag-ingat si Four Eyes at nataman. Nang makita ito, mabilis siyang hinailan ni Zhang Qi sa gilid. Mukhang marami rin silang submachine gun. Ang kanilang firepower ay hindi gaanong masama kaysa sa atin. Huwag kang matakot, lumaban. Limitado ang kanilang bala, pero marami tayo. Ang baliw na yun ay patuloy pa ring baliw na pinuputol ang steel gate. Masama ito. Kung mabuksan ang gate, magiging dahado tayo. Nang matanggap ang balita, kalmado lang akong sumagot, huwag kayong mag-alala, lahat. Kontrolado ko ang lahat. Pagkatapos ay tahimik kong binuksan ang likod na pinto at mabilis na tumakbo sa posisyon ni Tio Lee. Samantala, ang panig ni Ate Rui ay nagamit na ang higit sa kalahati ng kanilang bala, ngunit ang steel gate sa panig ni Second in Command ay hindi pa napuputol. Malapit na, malapit na. Kasabay nito, muling pumasok si Second in Command sa isang baliw na cutting mode. Habang ang huling milimetro ng steel gate ay naputol. Hindi maganda. Bukas na ang gate. Lahat, bilasan ninyo at suportahan ang gate. Hindi natin pwedeng hayaan na makapasok sila. Ngunit ang ekspresyon ni Ate Rui sa sandaling ito ay hindi normal, isang grupo ng mga probinsyano. Ipakita ko sa inyo ang takot ng isang evolver. Lahat, magtago sa likod ni Second in Command. Kapag nakapasok na, humanap agad ng panakip. Habang papalapit na si Second in Command upang piliting buksan ang steel gate, naghanda rin ako ng aking tugon. Matandang Lee, maghanda. Sa aking utos. Nakikita mo ba ang pinakamalakas na lalaki sa harapan ng kaaway? Sumagot si Matandang Lee, nakikita ko siya. Napakagaling. Ang malaking taong ito ay para sa iyo. Ang taong yan, si Second in Command, ay labis na marahas, umuugong sa lahat, gusto kong kumain ng laman tao. Ang lahat ay natulala sa eksenang ito. Tao pa ba ang taong ito? Parang isang tanso na pader, lumakad siya pasulong sa ulan ng mga bala. Ang mga bala ay parang kiliti lang sa kanya. Kahit ang bahagyang mas malaking kalibre na bala ay bahagya lang na nakakapasok ng halos 1 sentimetro, ngunit ang mga sugat ay dahan-daang gumagaling. Nang makita ito, sumigaw si Tio Sheng, ang taong ito ay may kakayahang maghil sa sarili. Nagtatago sa likod niya, bahagyang ngumiti si Ate Rui, isang grupo ng mga taga-lalawigan, natulala sa takot, di ba? Ito marahil ang unang pagkakataon na nakakita ang mga taong ito ng isang evolver. Saktong-sakto, isang boses ang narinig sa earphone ni Tio Lee, ang malaking tanga na yan ay may kakayahang magpagaling. Hindi siya kayang patayin ng ating maliliit na baril. Kung gayon, tikman mo ito. Kasabay nito, lumipad ang isang Barrett bullet. Agad, may, thwomp, sumabog ang ulo ni Second in Command, at ang kanyang malaking katawan ay bumagsak sa lupa. Hindi pa nakapag-react si Ate Rui, anong nangyayari? Paano nangyari ito? Sa sandaling ito, nababalutan si Ate Rui ng malamig na pawis. Ang mga taong ito ay nakakuha ng isang sandata na ganito kalakas. Paano ito posible? Ngunit saktong-sakto habang naguguluhan si Ate Rui at ang kanyang grupo, umiikot na ako sa likod nila na may isang AK at nagsimulang magpaputok ng walang salita. Nang makita ito, alam ni Ate Rui at ng kanyang grupo na masama ang sitwasyon, may kaaway sa likod natin. Napapalibutan tayo. Pagkatapos, nagsimulang magmura si Ate Rui sa mismong lugar, walang niya. Nagkamali ako ng kalkulasyon. Minamaliit ko ang lakas ng grupong ito. Mabilis niyang inorganisa ang natitirang mga tauhan na umatras ng natataranta, hindi nalilimutan na magpaputok pabalik habang umaatras. Lahat, umatras sa mga kotse. Ngunit sa susunod na segundo, lumaki ang mga mata ni Ate Rui. Siya yan. Ang bata mula sa kotse na nakasalubong natin kanina. Sa sandaling ito, may hawak akong baril, itinutok ito direkta kay Ate Rui. Para iligtas ang kanyang sariling buhay,
Hinawakan ni Ate Rui ang balikat ng isang subordinate at ginamit siya bilang human shield ng walang pag-aalinlangan. Pinanood niya ang kanyang subordinate na namatay ng walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Hindi ko talaga inaasahan ito. Napakabilis ng reaksyon ng babaeng ito. Baka isa rin siyang evolver. Ngunit sa sandali ng aking pag-aalinlangan, itinapon ni Ate Rui ang bangkay ng subordinate sa akin.